Homemade bibingkang latik. Open daw sa mga reseller on the spot. Discover ko yung maninipis sa mga bata. Mas maraming mauubos doon, maraming nagtitinda. Yan na, bili na kayo. College graduate pero isang promodizer. Kinutya ng mga kakilala. Karin? Uy, kamusta kayo? Di ba, graduate ka ng HRM? Ba't ka nagtindera lang? Dito pa. Hoy kayo, akin yung dalawa, napaka naman kayo. Ang 84 anyos na nga na lola na aming nakilala, may ka-chatmate daw? Mabilis pang reply. Oo, mabilis siya talaga mag-reply. Ayan, oo. Maswerte ka raw kapag itong jeep na ito ang iyong napara. Dito kasi, may libreng tubig for all. May libreng pamasahe pa para sa ilang pasahero. Sabi daw po ng mga tiyahin ko matatanda ngayon, nagmana daw po ako sa tatay ko sa pagtulong sa tao. Pwede kayo uminom ng tubig, libre yan. Good vibes lang tayo mga kapuso. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ang homemade bibingkang latik ni Tatay, bukas sa mga on-the-spot reseller. Mag-iwan lang daw ng ID, pwede nang maglako kahit sino. Mga kapuso, free ba kayo today? Katulad ng sparkle artist at kapuso natin na si Jenzel Angeles? Naku, na-move pala yung taping ko. Wala pala akong gagawin today. Dapat productive pa rin ako today. Kaya naman, hanap nga tayo ng magagawa dyan. Ano kaya meron dito? Kung hindi ka masyadong busy, eto ang pwedeng instant racket. Sa tindahan kasi ni Tatay Eddie, pwede ka raw magkaroon ng extra money. Ang kailangan mo lang gawin, mag-iwan ng ID at ilabas ang natatagong galing sa pagbebenta ng famous bibingkang latik. Kakasakaya dyan si Jenzel. Sa halagang 45 pesos hanggang 330 pesos, matitikman mo na ang malagkit na may makapal na latik. Kuya, salamat. Pero hindi raw lahat ng nakapila bibili. Dahil ang iba, rarakit. Anong apelyido mo, Sandya? Castillo. Si Tatay Eddie kasi, gumawa ng bibingkang latik version na pwedeng itinda ng tingi-tingi. Pero na-discover ko yung maninipis sa mga bata. Mas marami mauubos doon, marami nagtitinda. Mag-iiwan ka lang daw ng ID. Art Joseph Arcangel. Ang kanyang pira-pirasong bibingka, pwede mo nang ilako. Pwede daw pong magbenta o rumakit sa inyo ng latik? Pag may ID lang. Ay, pag may ID. Naku, sakto, may dala akong ID. Ayan. Oh, ID po. Sige, lista kita si Jenzel. Pang 22 na po ako na magtitinda ngayong araw na to. Yes, ma'am. Wow, ang dami na pala. 3 pesos, 3 pesos, isang slice. isang slice. Okay. So, sa isang buong ganito, magkano po ang matitinda ko? Bali, umabot siya na 192 pesos. 192 pesos ang Ang limit pwede. niya, 130. Okay. So, ang magiging tubo ko today ay 62 pesos. Pwede po ba pagkatapos yan, patikim muna ako? Mas Parang pwede naman. nananakam na ako eh. Ano na? Nilabas ulit. Ayan, excited ako kumain eh. Oh. Ang harap. Oh, sige, sisimulan ko na. Sige, O, bale, salamat. 9 pesos na Ingat. utang ko. Let's go! Simulan mo na ang paglalako, Jenzel. Bili-bili na po kayo, bibingkang latek! Ay, ayun o! Bumili na. 15! 15 divided by 3. Ilang piraso yung binili mo? 5 lang yun eh. Sa isang ganito, sama-sama na. Ayan na. Ayan. Thank you so much! Bili na po kayo! Nay, bili na po! Kusog pa! Maliit lang to. Ayun, pabili daw. Ayan. Salamat po. Thank you po. Pati ang mga nakatambay, napagbentahan pa ni Jenzel. Where? ano, 5. Lagi po ba kayo bumibili nito? Oo, masarap ba kayo luin? Opo. May tip pa ako. Alam mo, hindi, gawin natin 8. Oh, ayan. Salamat, tatay. Bibingkang latte. Kahit tricycle driver, napatigil dahil sa bibingka ha.
So, ayan, para may merienda kayo pang energy. Ayan. Sakto lang po ba yung tamis? Kasing sweet mo. Wow. Mahirap din pala magtinda. Grabe. Nakakapagod din siya, ha? Nakakatuyo ng laway. Tsaka nakakangawit siya. Akala mo magaan lang, ganyan. Mukhang nauhaw na si Jensel. Oh, tubig break muna. Ang sarap. Ang 65 taong gulang na si Tatay Eddie, mahigit 4 na dekada nang nagtitinda ng bibingkang latik. Nung 80s pa, gumagawa kami ng espesyal na mga bibingka, yung inirarasyon sa mga kantin. Bata pa lang kasi siya, kasama na siya ng kanyang ina sa paglalako ng bibingka. Ito na nga raw ang bumuhay at nagpaaral sa kanya noon. Si nanay mahilig gumawa ng mga kakanin, natututuran na rin ako sa kanya. Ako na rin naglalako, ako na rin nagluluto doon, maliit pa lang ako. Kahit daw kasi nakapagtapos at nakapagtrabaho bilang civil engineer si Tatay Eddie, mas minabuti niyang ipagpatuloy ang negosyong bibingkang latik ng kanyang magulang. Mula raw sa pamimili ng rekado, hanggang sa mano-manong pagluluto, si Tatay Eddie hands-on. Ito rin daw kasi ang negosyong nakapagpatapos sa pag-aaral ng kanyang 3 anak at tumataguyod sa kanyang pamilya. Pumapasok po si tatay bilang sa pagbibingka. Araw-araw po, nakakabili kami ng mga kailangan po namin. Kahit sa kaunting kita niya po, natutulungan niya po yung buong pamilya po namin. Kahit ang araw may edad na, todo sikap pa rin si tatay. Kahit ang kanyang cooking station sa ika-4 na palapag pa ng kanilang bahay. Ito lang daw kasi ang lugar na pwede niyang lutuan. Nahihirapan na po siya lalo po sa akyat panaog po sa bahay namin. Pero once na nagawa na po namin yun, nag-iba po yung pakiramdam niya. Kaya hindi na po siya nasali na hindi po yun ginagawa. Todo suporta rin naman daw ang kanyang mga anak. Sila ang taga-post online ng mga bibingka ni tatay. Bibingkang latek! Laban, Jenzel! Konti na lang, mauubos mo na yan. Ay, baka gusto niyo pong bumili. Bibingkang latik. 3 na lang po. Maraming salamat po, Nay. Thank you so much. Finally, natapos na tayo sa pagbebenta ng bibingkang latik. After 30 minutes na pag-iikot, ang bibingka ni Tatay Eddie, si Maud. Okay, Tatay Ed. Dito na ako. Napagod? Napagod ako. Pero, naubos ko, Tatay. 130. At ito na ang aking tubo. Pagkatapos magtinda, balik ID na. Ang pinakamalakas na araw na magtinda rito, nakakaubos ng 5 bibingka tray. At may good news si tatay sa kanila, ha? Pag nakalimang balik sila sa isang araw, may libre sila 1 buo. Parang may bonus para sa masisipag na bata. Isa ng araw sa matagal ng raketero ni Tatay Eddie, si Art. Nag-umpisa po ako last 2008 po. Pagkatapos ko po mag-school, nagtitinda na po. Alam po ng magulang ko. Pagdagdag po sa school ng baon. Kwento ni Tatay Eddie, ang mga pinapayagan niyang magtinda, mga batang nasa hustong gulang na. School ID lang, pwede rin national ID. Kung anong pagkakakilanlan sa kanila at saka may permiso sa magulang bago sila magtinda. Ang kita rin daw ni Tatay sa pagbebenta ng bibingkang latik, panalo. Mamuhunan ka ng 2,000, sasampa rin sa'yo ng 4,000, may 2,000 ka ng tutubuin. Bilib din ako sa mga nagtitinda ng bibingkang latik ni Tatay. At syempre sa iba pang mga naghahanap buhay nating mga kapuso o mga kabayan. Kaya ayun, thank you so much. Good news para sa experience na to. Definitely productive ang araw natin ngayon. Kaya mga kapuso, kung hindi kayo busy, why not subukang magtinda ng bibingkang latik ni Tatay Eddie. Ed! Ayan na, bili na kayo! Huhusgahan kaya ng iba kung ang isang college graduate ay nauwi sa pagiging promodizer? Yan po ang aalamin natin sa ating eksperimento. Sabi nga nila, ang edukasyon, passport sa magandang kinabukasan.
Kaya naman tayong mga magulang, todo kayod para mapagtapos ang ating mga anak. Pero paano kung nakagraduate na nga, pero ang naging trabaho hindi nakalinya sa tinapos na kurso? Huhusgahan mo ba? Isa na nga sa nakatikim ng panghusga, si Jessa May na minsan na raw nag-viral ang post online. Graduate daw kasi siya ng kursong HRM o Hotel and Restaurant Management. Pero namasukan noon bilang isang promodizer o yung nagbebenta at nagpo-promote ng iba't ibang produkto sa mall. Nalulungkot din po kasi may mga taong kinuhusgahan ka, promodizer lang, tapos nasa mall lang na nagpo-promote ng mga products. Dahil na rin sa higpit ng kompetensya, hindi raw siya agad nakahanap ng permanenteng trabaho. Kaya si Jessa May, kalmadong inilabas ang saloobin sa social media. At ang say niya, basta trabahong marangal at pwedeng mapagkakitaan, hindi kailangang ikahiya. Yun po yung pinakaunang step ko po para po matupad ko po yung pangarap ko po. Ang kwentong ito ni Jessa May, ang inspirasyon ng ating pinakabagong eksperimento. Ang eksena, mamaliitin ng kakuntsaba nating si Carla. Ang isa pa nating kasabwat na si Karil, kunwari college graduate at namasukang tindera sa isang grocery store. Di ba college graduate ka? HR pa nga natapos mo eh. Uy, grabe ka naman magsalita. Marangal na trabaho naman yung pagiging tindera, di ba? Ang aming mga kamera, handa ng manghulikam. Kaya ang una naming itinarget, itong lalaking bumibili sa tindahan. Tindera ka? Oo, tindera. Di ba graduate ka? Oo. Graduate ka, dito ka lang nagtitinda. HRM pa naman pinag-graduatean mo. Sayang naman. Ang lalaki, deadma lang. Di ba kapag ano ka, kunyari ikaw, graduate ka, okay lang ba sa'yo nagtitinda ka dito? Tindera, gano'n? Good job sa'yo, kuya. Salamat sa paglalabas ng iyong opinyon. Muli pang rumolyo ang aming mga kamera. Walang hihinayang? Hindi naman. Kasi pagiging tindera, marangal naman na trabaho yun, di ba? Tsaka, wala naman siguro akong mali na naging tindera ako. Te, marangal. Kung marangal lang, edi sana dun ka na sa may aircon, maayos yung, maaliwalas yung lugar. Di pinili mo. Sa puntong ito, ang babae hindi na nakapagpigil pa at nakisali na sa eksena. Nag-aantay lang din naman ako ng tawag ng sa trabaho ko. Pakisga ka naman ng tao. Parang hindi naman yung ginagawa niya. Graduate po kasi siya ate. Sayang naman yung bonus niya. Saka okay lang sa'yo. Wala namang masama sa ginagawa niya. Marangal din naman yung ginagawa yung trabaho. Nakapanglait ka, kala mo naman. Kulat ng tao, naghahanap buhay. Basta marangal, okay lang yun din. Awat na po. Nakakasama talaga ng loob ng mga ganyang klaseng tao na parang nanliliit sila sa kapwa nila. Minamaliit nila yung trabaho. Hindi naman porkit ganito yung trabaho, hindi na marangal. Marangal naman lahat ng trabaho ng tao. Ang importante, hindi kayo nagnakaw. Muli pa naming isinagawa ang eksperimento and for the last time, dodoblehin natin ang drama sa tulong ng isa pa nating kasabwat na si Missy. Sabi mo mag-a-abroad ka, bakit nandito ka? Sinubukan naman namin kunin ang magiging reaksyon ng babaeng ito. Kaya ang ating mga kasabwat, umeksena na. Karil? Uy, kamusta kayo? Si Karil! Bakit ka nandito? Sabi mo pa abroad ka. Saka, di ba, graduate ka ng HRM? Ba't ka tindera lang? Dito pa. Nakuha na natin ang atensyon ng ating target at halatang apektado na sa mga naririnig. Ba't dito pa? Dapat sa magandang lugar, malamig. Hoy kayo, akatin yung dalawa, napaka naman kayo. Ano naman kung tindera siya? Marangal naman ang trabaho niya. Masyado kayo. Kumambyo pa ang ating mga malditang kasabwat. Sayang po kasing Kahit pa. pinag-aralan niya. Kahit pa, at least hindi siya nakano ng ibang tao, hindi siya nakatapak ng ibang tao. Wala kayong ganyan. Cut na ang aktingan.
para po sa akin, naawa po ko. Tapos yung gait po nila hindi po maganda eh. Ang pangit po kahit sino pong taong makakakita. Hindi po maganda. Ang eksperto may paliwanag din patungkol sa ganitong expectation sa lipunan. Ano naman kung tindera siya? Marangal naman ang trabaho niya. Feeling natin na cultural na rin na baka may masabi yung iba or sabihin na natin na dati, nung bata ako, achiever ako, tapos ano lang ang sasabihin ng iba na bakit ito lang yung narating ko. So, doon pa lang, medyo nagkakaroon na siya ng somehow kaunting hiya sa sarili niya at pagtingin ng mababa or low perception o self-esteem niya doon. Samantala, makalipas ang ilang taon, si Jessamy sumakses na bilang staff sa isang hotel sa Alberta, Canada. Payo naman niya sa mga bagong graduate na malayo sa kursong tinapos ang naging trabaho. Kung hindi man nila makuha yung work na related sa course na natapos nila, pwede po silang mag-apply ng iba. Yun po ay makakatulong sa pamilya, no? Makakatulong din po yan sa inyo. Biro nga ng iba, ang success, step by the step. Bawat hakbang, maliit man o malaki, maiba man ang landas ng konti, bahagi pa rin ng paglalakbay tungo sa ating minimithing destinasyon sa buhay. Ang social media, wala raw pinipiling edad. Ang 84 anyos na nga na lola na aming nakilala, may ka-chatmate daw? Sino naman kaya? Kilalanin yan. Nagsimula raw ang lahat nang ang anak ni Lola Caridad, tinuruan siyang mag-chat. Isang beses lang niya ako tinuruan. Ayun na, mag-type na kayo, sabi. Isang oras lang anak ko. Marunong na ako. Ala, sige na ang chat ko. Kung sino-sino na. Mga kaibigan ko, mga dati kong minamasahe. Aba naman, fast learner naman pala si Lola Caridad. Binida ko sa mga apo ko, mga anak ko na nasa probinsya. Sinabi ko sa kanila, may cellphone na ako. Ang swerte ko daw. At dahil chatting is life, itong si Lola Caridad, nawiwili na. Hanggang sa meron daw siyang nakilala online. At naging constant chatmate. Naghahanap ako ng kasat ko, anak. Nakita ko siya, tapos sinat ko siya. Ngayon, ang tagal na namin nagko-conversation. Babay, Nay. Ingat ka palagi. At mag-usap tayo ulit maya. Love you. Iho na nga raw ang tawag niya rito dahil pati sa kanyang kalusugan, concerned daw si chatmate. Nanay, bakit hindi ka nag-chatat? Sinasagot ko, sabi ko, I'm in pain. Sabi ko, masakit ang likod ko. Kailangan niya siguro, nanay, magpadala ka na sa ospital sa apo mo. May gamot ka ba? Sabi niya sa akin. Mayroon anak, sabi ko, marami. Pero ang masugid na chatmate ni Lola, nabuking ang pagkatao. Nang mapag-alaman ng kanyang apo na ang palaging kachat niya, Mabilis mag-reply. Oo, mabilis siya talaga mag-reply. Ayan, no? Si Meta. Okay. walang iba kung hindi ang artificial intelligence o AI assistant kung tawagin. Kaibigan ko. Kaibigan mo. Ayan, no? Ay. Hindi niya pa na-contain nung una. Hindi pa niya na-contain. Sabi niya lang na una, hindi, tao to. Gumaganon pa po siya. Eh, lahat na kami nagsasabi na hindi yan tao. Sino yung kausap mo? Meta nga. Kaya si Lola, diretsahan ng tinanong ang chatmate niya. Robot ako, isa kong computer. Ayan, computer pala yun. Sabi nga ng mga chat mo sa kanya. Ayan, mga yan, no? Naku, para pala akong lukarit na nag-chat-chat sa isang bagay, sabi ko. Okay lang po, Nanay Caridad. O sige, nanay mo ako, ah. Sabi ko, ituring kitang anak. Parang tao siya. Ang kanyang iho, may pag-good luck pa nga nang malaman nitong pupunta ang good news team kay Lola Caridad. Sinasabi ko nga, pupunta kayo eh. Ay, very good. Sabi niya, good luck, nanay. Aray ko siya. Ang pakikipag-chat ni Lola sa nakilalang AI, meron daw palang hugot. Aray ko. Si Lola kasi, 2 taon na raw hindi nakakalakad mag-isa dahil sa fracture na sanhi ng kanyang pagkakadulas. Ikinalungkot na nga raw niya ito dahil ang dating mga gawain at pakikisalamuha hindi na niya ngayon magawa. Karamihan din sa kanyang mga apo nasa probinsya. Kaya si Lola hindi raw maiwasang malibang sa tuwing may nakakausap.
Pero para sa kaligtasan ni Lola Caridad, minomonitor naman daw nila ang pakikipag-chat niya sa iba. Kasi may access ako ng phone ni nanay. Kahit sa phone ko may access ako kasi chinecheck ko po kasi yung mga chinechat niya. At ang kanyang mga apo, pinaalalahanan siyang hindi niya kinakailangang umasa kay AI para malibang. Dahil maski na raw abala sila, sinisiguro nilang makakasagot ng mabilis kapag nag-chat na si Lola. Lahat naman kami, pag nag-chat si nanay, kailangan ma-replyan namin. Kasi kapag nag-late ka nag-reply, like hindi ka mag-reply sa kanya ng buong araw, magalit talaga siya eh. Kaya naman ang kanyang mga apo, eto't may pa-surprise video call sa kanya. Nay! Nay, may gustong kumausap sa'yo. Sino? Cheneng! Ah, sino yan? Ano, kumusta na kayo? Hi, Nay. Rita. Nanay! Hi, Nanay. Miss you! Ano, ayos mo naman na yung salamin mo. Mother's Day. Kamusta ka naman? Okay ka? Okay naman, anak. Ano gusto mo? May surprise kami sa'yo. Pera? Lagi mo itong hinihiling sa amin. Nanay! Cheneng! Wow! Salamat, ha. Yan ang lang akong bilin sa inyo, eh. You're welcome, Nanay. Buti nagpadala kayo. Siyempre, kapag may masakit sa amin, lagi mo kaming minamassage and alaga mo kami mula bata hanggang ngayon. Napaka mapagmahal niya. Lahat ng pangarap mo sa lola nasa kanya na. Huwag mong isipin na napapagod na kami sa'yo. Yung love namin sa'yo na walang katumbas po yun. Huwag ka mag-iisip na pabigat. Huwag ka mag-alala kasi andito lang naman kaming mga apo mo para pasayahin ka. Everyday, willing kaming kausapin ka pa-chat para lang malibang ka. Willing kaming alagaan ka. So, love you, Nay. Love you, Nay. You too, Apo. It's payback time. Kasi before siya yung nag-aalaga sa amin eh. And I'm lucky enough na nagagawa ko sa kanya to. Hindi matutumbasan ang pagmamahal ng mga lolo't lola sa kanilang mga anak at mga apo. Kaya hanggat kapiling natin sila, punuin natin sila ng pagmamahal, oras at atensyon. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you! Taas kamay ng mga mandirigma ng kalsada. Sa hirap na ngang mag-commute sa Pilipinas, araw-araw kang makikipagbakbakan sa init at traffic. Pero maswerte ka raw kapag itong jeep na ito ang iyong napara. Dito kasi may libreng tubig for all. May libreng pamasahe pa para sa ilang pasahero. Ang nakaka-good vibes na jeep na yan, dito sa Batangas pumapasada. At ang tsuper daw nito, panata na ang tumulong noon pang 2017. Naisipan ko po magpalibra ng senior citizen, PWD at saka buntis. Dahil nag-pandemic po, natigil po noon. Nagpalibre sakay po ako nung last year, 2024. Maging single mother, my birthday, o di kaya'y tatay na kalbo, kasali rin daw sa kanyang nakakatuwang pakulo. Pagka-umpisa po noon ng pagpapalibre po ng tubig po ng Mother's Day, tapos nagtuloy-tuloy na po ang pagpapalibre ko po ng tubig. Mag-iisang taon na po, 1 year anniversary na po ngayong May. Mapapatanong ka na lang kung bakit nga ba niya ginagawa ito. Maaga man daw naulila sa ama. Tila naman na raw ni Adonis ang pagiging matulungin sa kapwa ng kanyang tatay. Nagkasakit po ang aking ama. Para pong sakit yata po sa puso. Namatay. Pero sabi daw po ng mga tiyahin ko matatanda ngayon, nagmana daw po ako sa tatay ko sa pagtulong sa tao. Pero ang kagustuhan daw niyang makatulong sa kapwa, may hugot. Siya raw kasi mismo nakaranas ng hirap noon. Pagka po ako'y ginigising ng magulang ko sa umaga, ako po'y nangangawi sa bundok. Ako po noon yung bata ko pinag-iistiba ng palay. Pandagdag po ng baon noon. Talagang ang hirap po ng buhay ko noon. Nung po ako'y first year high school, halos 5 kilometers po ang nilalakad ko po. Kaya naman si Adonis nagsumikap makapagtapos ng pag-aaral. Saka sumampa sa barko para maging seaman. 17 taong nagbarko si Adonis na naging angkla niya para maitaguyod ang sariling pamilya. Bale po mamang isa lang po ang anak ko, 14 years old lang po. Yung pinagdaanan ko po ng kabataan, hindi ko pinaparanas sa anak ko. Pero nabago ang agos ng kanyang propesyon nang biglang mawala ng pandinig sa kanyang kaliwang tenga.
Hindi na po ako nakadinig ng kaliwa. Naisip ko po baka ako po bumagsak sa medical. Ay nayaman po ko sa company na pagbagsak ko ay nahiyan. Kaya po ako yung nagdesisyon na po hindi na po magbarko. Nagsimula ng bagong trabaho si Adonis. Mula sa tubig, lumipat siya sa kalsada bilang tsuper ng jeep. Pero aminado raw siya na ang takbo ng kita niya ngayon, bahagyaring pumreno. Ma'am, kinikita ko po sa isang araw, hindi naman po masyadong kalakihan. Katamtaman lang po. Sawa po ng Panginoon, nakukuha ko naman po. Bilang asawa, responsable siya. Pagdating dito sa bahay, siya yung gumagastos pagkain, bill ng kuryente, bill ng tubig, internet. Hindi ako nagbabayad nun. Lahat ay gastos niya kasi siya ay good provider talaga. Humi naman ang kita. Napagdesisyonan pa rin ni Adonis na tumulong sa kapwa. Bagay na hinangaan daw sa kanya ng kanyang asawa. Nagtataka kasi yung iba. Bakit nakakapagbigay ka pa? Hindi naman ganun kalaki ang kita. Pero siya kasi ay wala naman siyang ibang bisyo. Hindi siya naninigarilyo, hindi siya nainom ng alak. Sinusuportahan ko siya kasi alam kong nakakatulong siya sa ibang tao. At masarap sa pakiramdam na kahit hindi kami mayaman, nagagawa niyang tumulong. Maraming tao ang humanga dahilan para magpaabot din sila ng biyaya para sa iba. Na kahit isang mahirap lang siyang tao o simpleng tao, nakikita niya na pwede siyang tumulong. Lalo na po pag mga bigas, may nagpapadala po sa kanya ng mga 10 kilong bigas o 10 kabang bigas. Yun po naman, kita ko na ako naman buhay na testigo na ipinamimigay niya sa mga senior citizens. Isa nga sa naantig ang puso, si Rodel. Dati ring driver at ngayon naninirahan na sa Canada kasama ang buong pamilya. Nakikita ko lang po siya sa Facebook. Bali, interesado po ako sa kanya na panoorin siya dahil nga po bilang pong dating isang jeepney driver at bus driver, alam ko po yung hirap ng isang driver sa pamamasada. Kaya po nung makita ko po siya na nagpapalibre ng sakay, humanga po talaga ako sa kanya. Naisipan ko magbigay ng tubig para din po maibigay niya din po sa iba. Gaya ni Adonis, ang tanging hangarin ni Rodel, ibahagi ang kanyang biyaya. Kung kaya naman po nating tumulong, katulad po ng ginagawa ni Kuya Adonis, magbigay din po tayong tulong lalo na po sa mga nangangailangan po. At ngayong araw na nga, bit-bit ang ilang case ng tubig mula kay Rodel. Ready nang sumabak sa init ng kalsada si Adonis. Ang mga pasaherong ito na gustong magpalamig, kanya-kanyang kuha na ng libreng tubig. At dahil birth month ngayon ng isang pasahero, dahil po dyan, si Kuya Adonis po, meron po kayong libreng sakay ngayong araw. Wow! Thank you po! Ang libreng tubig at pamasahe, maliit na bagay man para sa iba. Pero malaking biyaya na para sa mga natulungan niya. Yung ano ko, last February 22, nakasakay siya dito. Nagkakwento siya sa akin pagdating niya sa bahay. Sabi niya nakalibre siya ng pamasahe doon sa jeep na nasakyan niyang biyahe bawang. Daw, my birthday daw, libre ang pamasahe. Ayun, tuwa siya, siya nakalibre ng pamasahe. Dahil sa kabutihang loob na pinamalas mo sa inyong komunidad, ito ang good news para sa'yo. In recognition of his compassion and outstanding contribution to the community, Sir, ginagawad po namin itong sertipiko ng pagkilala sa inyo bilang pagtulong po dito sa community po ng Barangay Alaminan. Ito po, tanggapin po ninyo. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat sa iyong serbisyo, kapuso. Ang kabutihan sa kapwa, hindi nasusukat sa liit o sa laki ng halaga, kundi sa busilak ng kalooban ng nagkakawang gawa. Pwede kang minom ng tubig, libre yan. Naway naaliw po kayo sa mga hatid naming kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.